Maayong adlaw mga tuto kag mga inday. Napaka-unproductive pala ng araw na ito ngayon to mga inday. Paano ba naman kasi wala kaming pasok? Online class siguro, meron isang subject. Pero yun lang, sayang naman yung learnings ngayong araw. Natatawa ako nang makita ko ang balitang wala kami klase. Kung interesado ka palang malaman yung mga nangyari sa araw ko, tara, samahan mo ako eh. Bali gumising pala ako kaninang 5:15 AM pa lang ng kaagahin to mga inday dahil 7:30 AM naman yung pasok namin. Sabi ko, hala, hindi pala ako nakagising nung unang alarm ko. Kagabi pa lang kasi to mga inday nag-set na ako ng alarm. Bilang estudyante na daw mantika din matulog, kaya magkasunod-sunod talaga yung mga alarm ko dyan. Ambot kung sino yung nakagising sa alarm ko na 5 AM. Dahil 5:15 AM na ako yung nakagising, baka siguro yung kasama ko dito yung nagising Siyempre bago natin sisimulan itong araw na itong mga inday ay magpipray muna tayo kay Lord. Mabuti nang ipaubaya natin yung buhay natin sa Kanya at yung mga dapat mangyari sa araw na to. Pagkatapos ay lumabas na ako dito itong mga inday. Good morning Philippines, good morning langda sa bata mo tita. Panibagong pag-asa, panibagong pagsasama na naman tayo Unsa may goods morning na ito man? Hindi naman good ang morning ko dahil 7:30 yung pasok ko. Magmumugmog muna tayo dito itong mga inday para maaalis yung mga Streptococcus mutans, Lactobacillus, ano pa yun? Actinomyces na nasa bunganga mo kapag magising ka. Tapos pumasok na muna ako dahil magsasaing muna ako. About dito marami akong tirang bahaw totoo mga inday. Paano ba naman kahapon napadami ako sa pagluto ng kanin akala ko dito ako makakakain sa boarding house. Yun pala'y pumunta ako sa may Kabankalan para bumili ng mga sabon, ganun. Kaya ayun, maraming mga bahaw dito na natira May bihon pa nga dito na hindi ko nakain pero wala namang problema ito mga inday dahil ipapakain ko na lang man ito kay Brownie. Dito ay nilagay ko na sa may kaldero ng rice cooker lahat. Tapos tinimpla ko lang ng asin at tubig para lang bala na mayroong lasa. Ay sigurado akong matutuwa itong si Brownie nito Tapos pumunta na ako kay Brownie doon sa likod at ipinakain ko na sa kanya. Grabe kitang kain ni Brownie sa sobrang pag-diet ba naman ni Brownie, pati yung mga ribs niya ay lumabas na. Bali 3 cups lang pala yung sasaingin natin ngayon dito itong mga inday dahil hanggang tanghali na ito. Wala naman akong kasama dito sa pagluluto kaya makakatipid talaga ako dito kapag mag-isa lang ako. Minsan kasi yung mga nangyayari ito mga inday basta nag-boarding house ka, kapag may kasama ka, pero hindi naman lahat meron namang mga estudyanteng nagkakaintindihan at nagtutulungan. Pero meron talaga yan to mga inday na yung dumating na sa point na pagod na kayong lahat at nagtutulak-tulakan na kayo kung sinong magluluto. Tapos mahirap ang maningil ng mga amot-alamutan hanggang darating na sa point na may mga istorya ka nang naririnig na ang tamad-tamad mo daw. Siya lang daw palagi yung nagluluto. Ayun, sira na yung friendship nyo. Kaya masarap talaga kapag solo ka lang sa pagdating sa lutuay. Pagkatapos ko nga magsaing dito ay nagligpit na muna ako ng aking higaan. Tapos maligo na muna tayo itong mga inday dahil ngayong umaga yung pasok natin ay 7:30. About do high school man ba? Tingnan nyo pala yung aming class schedule dito itong mga inday kaya ang ikit-ikit gidya. Akala ko yung ipagpalit niya ako sa iba yung mapait. Yun pala yung mga 7:30 namin na class schedule. Tapos yung 1:30 hanggang 6 ng hapon. Ay ano na lang ito yaman. Ganito talaga yung resulta itong mga inday kapag medyo maaadlawan ka sa pagising dahil magpipilahay talaga kayo dito sa banyo. Kaya sa crush ko dyan, huwag ka nang magtaka kung bakit matyaga akong naghihintay sa'yo dahil sanay na ako dito sa aming banyo. Pero minsan na daw may halong kadalasan itong mga inday, mayroon talaga yung araw na magkasabay-sabay kayo sa schedule na 7:30. Amo na dapat na madilim pa lang ay nakaligo ka na gidya itong mga inday. Buti nga ngayon ay kahit na magpipilahay dito ay hindi na uubos yung tubig. Pero nung last year, nung panahon ng tag-init, nauubos kalulukoy giding mauubsa ng tubig dahil maninibin na lang siya Dito ay nakaligo na ako itong mga inday. For the fresh na yung tuto nyo. Dayon, mamahid-pahid muna tayo nitong mga alams nyo na babawi kasi tayo ng pupapaputi dito sa boarding house itong mga inday dahil sobrang nasunog ako doon sa bukid noong bakasyon. Lalo na yung paa ko dito maitim na gid siya Daw kapangit man na siguro tingnan itong mga inday na maputi ang iyong mukha. Tapos yung liig mo sa tangkugo ay sobrang itim. Tapos yung katawan mo ay maputi. Pagdating naman sa may paa, yung tuhod mo ay sobrang itim. Agoy yung kalalabasan mo yan ay daw zebra ka na.
Abaw, timing din nakaka-warm lang din nung rice cooker ko to mga inday. So ayun, kinuha ko na siya agad habang sobrang init pa siya. Tapos ay ginamit ko siya para sa pagplansya ng polo kong kusot. Bawal kasi yung electric iron dito sa aming boarding house to mga inday. Tapos wala din akong diuling na plansya. So ayun, yung rice cooker na dalahig pa na ginawa ng plansya. Pagkatapos kong mamlansya dito to mga inday ay nakita ko yung mga messages ng kaklase ko sa GC. Hindi ko pala napansin kagabi pa lang to mga inday na nag-update na doon na hindi magmi-meet yung instructor namin for first period. Agoy, bakit ngayon ko lang ito nakita, yaman? Di sana hanggang alas 8 pa yung tulog ko. So ayun, nagbihis na lang ako dito to mga inday at lumakad papuntang Lukay kay bibili ako yan ng ulam pang agahan. Dito pala ako bumibili ng ulam sa may Lukay to mga inday. Tapos tag 20 pesos yung bawat supot. Dahil nga may torta dito, so ayun na lang yung binili ko. Tapos bumalik na ako dito sa my boarding house at kumain. Solo breakfast pala ako ngayon to mga inday. Wala ka naman dito para samahan ako sa aking pang-agahan. Pagkatapos kong kumain dito to mga inday, naglinis na lang muna ako ng aking big bike habang hinihintay kong mag alas 9:30 dahil mag-online class kami para sa second period. Habang ako'y naglilinis ka dito ng motor to mga inday, kinukulit naman ako nitong ni Blaka Blaka. Kaya Blaka Blaka yung pangalan nito mga inday dahil yung mama niya ay kulay light brown. Kaya pinangalanan siyang Moka Moka. Itong anak niya kay dahil maitiman, di yung pangalan Blaka Blaka. Maya-maya pa dito to mga inday ay nag-online class na kami. Dito ay nag-orientation about sa subject tapos nag-introduce yourself. Dito ay bumili na ako ng ulam dahil manananghalian muna ako to mga inday dahil mula 9:30 hanggang 11:30 ba naman yung via Zoom meeting namin sa kay ma'am. Tapos kumain na ako dito at may kasama na pala ako dito sa pagkain to mga inday. Itong si Pogi nga naghihiya-hiya pa. Pagkatapos ko ngang kumain dito to mga inday, parang nilalamon ako ng antok. Pagpasok ko ba naman nung room, nakita ko yung higaan ko na daw parang tinatawag niya ako na, halika na, matulog ka na muna. Pero bawal ako yung matulog to mga inday dahil may pasok pa ako mga 1:30. Baka naman pagising ko alas 3 na. Kaya yung ginawa ko to mga inday para mawala yung antok ko, maglalaba na lang ako nitong mga lago ko. Ang hirap kasi dito sa boarding house, walang washing machine. Doon sa bahay meron. Bawal nga dito yung electric iron. Washing machine pa kaya? Mas mabuti kasi itong mga inday na habang kaunti pa lang yung lago mo ay maglalaba ka na kaysa naman na matatambakan ka ng matatambakan hanggang sa maaayawan ka na sa paglalaba. Pati yung mga palad mo ay nagkarapalak na sang sige pang laba kasi ang dami ng lago mo. Siya nga pala crush, bago mo ako hindi sagutin, siguraduhin mo munang marunong yung mag-sque sa labahan yung karibal ko ha. Tulad nito. Di ba? Pagkatapos ko nga maglaba dito to mga inday, nanampay na ako muna. Pagpasok ko nga dito ng room, pinawisan pa nga ako ng sobra. Kaya ayun, pinaandar ko yung ilisi ng helicopter dito. Salamat. Pagbukas ko nga dito ng messenger ko dito to mga inday, ay nakita ko yung update sa GC na hindi daw magmi-meet ulit yung instructor namin sa alauna. So ayun, natatawa ako nang makita ko ang balitang wala kami klase. Dahil ngay wala naman kaming pasok mag-alauna, totoo mga inday, at mamayang 3:30 pa naman yung sunod na subject namin, abaw pagkadugay-dugay, hindi daw rin magmi-meet si sir tong mga inday, at magpapa-attendance na lang daw siya doon sa may Arts and Science building. So ayun, sumakay na naman ako dito sa aking big bike para pumunta doon sa CAS at nakita ko nga yung mga magaganda kong kaklase dito na nag-a-attendance. Oy, sana all magaganda. Dahil nag-attendance na rin ako dito. At itong si Gia, totoo mga inday, ay talagang napaka-business minded nito. Sa kaka-sell stock niya pa nga sa akin, napa-order tuloy ako nitong mga tinda niyang mini donuts. Ang tinikman ko dito yung mini donuts niya ay ang sarap pala mga guys. Pero mas masarap itong donut ko, yung do not touch my lalab dyan. Dahil siya ay para lang sa akin. So ayun, after noon, pabalik-balik na sa registrar yung ginawa namin dahil kukuha sana kami ng grades para ipapasa doon sa aming scholarship. Kaso naman ay hindi kami makater ng registrar dahil marami pa yung nagpapa-enroll ngayon. Sobrang busy nila. Tiamo to umalis na lang kami Tapos inihatid ko na lang muna si Gia doon sa may CAF building dahil may klase siya. Dahil bumalik na ako dito sa may BH, kag wala na akong gagawin, naghiga-higa na lang ako muna dito kag magpapahinga-hinga. Ay, mamumunpon pala ako ng hinalay. Hanggang dito na lang. Bye-bye, ingat!